Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Bilihan na naman! Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat! Maganda pag ganitong sabay tayo, Doming. Magagamit natin itong owner jeep mo. Oo nga, tay. Kayo ang laging namamalengke. Kung sanay lang sana kayo magmaneho, edi pwede nyo itong gamitin. Huwag na. Sa munisipyo lang naman ako pumupunta. Apa? Grabe naman yung mga nakakalat na mga mukha ng kandidato sa mga kalsada. Tingnan mo. Wala ba kayong napapansin sa mga politiko? Oh, ano naman yon? Parang hindi tumatanda ang mga itsura nila. Simula pa nung una silang tumakbo. Ah, Kung papansinin ninyo ang mga nasa tarpaulin. Oo nga no. Parang kay Mayor. Kung sa personal, matanda na ang itsura niya. Pero kung ang mga larawan niya sa tarpaulin ang titignan, ang lakas ng dating. Ah, Mukhang nasa kabataan pa siya. oo nga no. Pero hindi lang si Mayor ang ganyan. Kahit ang mga tarpaulin ni Gobernador, ang ibang kandidato, ang pupurma nila, ang gaganda at guwapo ng mga itsura ng mga kandidato. Tama, Itay. Kasi pati yung babaeng matagal nang tumatakbo sa pagkabisi mayor, ay yun at yun pa rin ang mukha niyang ikinakampanya. Pero malas niya dahil di man lang nananalo. Sana manalo na siya ngayon. Dadalawang isip pa. Malakas ang kalaban niyang #1 na sanggunian. Talaga naman. Yun ang ibubuto ko para Vice Mayor. Duming, tigil mo nga. Itigil mo muna saglit. Yan. Bakit ba, Chairman? Tignan mo yung magkakatabing tarpaulin na tatakbo sa pagkagobernador. Tingnan mo. 5 pa silang magkakatabi. Naalala ka tuloy yung
dalawang magkasamang ex-gobernador sa isang tarpulin. Oo. Kung hindi, o hindi mo babasahin ang mga nakasulat, akalain mong tandem ang dalawang yon, di ba? Oo nga. Pero hindi sila parihas na kandidato dahil mag-ama. Dahil outgoing ang ama dahil last term na. Oo, Chairman. Dahil inendorso na ex-Governor Bakbak ang anak niya dati na siya ang papalit sa kanya. Tama ka dyan. Kayang sabi nila noon, like father, like son. Totoo naman, gawin talaga lahat para manalo. Ganyan talaga ang politika, Chairman. Tama nga naman. Sige, paandarin mo na ang sasakyan natin. Diretso na tayo sa bahay ni Ray na campaign manager ni Mayor. Sige, Chairman. Ay, wala akong kasama dito sa barangay hall. Naalala ko na naman ang mag-amang nagjuwit sa isang tarpaulin. Parang mga kandidato. Ay, mga politiko nga naman talaga. Ay, talagang ganyan yata ang politiko. Patalinuhan, diskartihan, pagalingan sa kasinungalingan, suntukan. Ay, sana walang suntukan. Ganda ng banding nyo ni tatay, Tom. Buti at ginamit nyo yung sasakyan. Oo, mayroon kasi kaming kinuha sa bahay nila Mayor. Mahirap na kung lalakarin lang namin, lalo't malayo naman yun sa sentro ng bayan. Anong kinuha nyo doon? Siyempre, campaign materials. Hindi ba't bawal sa inyong mga opisyal ang mga panya? Padala yun para sa mga campaign manager ni Mayor. Akala ko kung nangangampanya kayo ni tatay. Ay, hindi pwede yun. Neutral lang kami. Dom, sino kaya ang mananalong mayor? Kung sino man ang mananalo, hindi natin masasabi. Pero sana mapagbigyan pa si Mayor. Sana nga. Para maituloy pa niyang mga nasimulan niyang proyekto. Ganyan rin ang sinabi ng karamihan. Kaya dapat manalo siya ulit. Chairman, may darating daw na kandidato ngayon. Ganun ba? Opo, Chairman. Didiretso raw sila dito sa barangay hall. Hindi ko alam yan Wala man lang silang pasabi. Sinong kandidato? Kalaban daw ni Mayor. May pasabi sila pero tawag lang sa landline. Kaninang 8:00. Si ex-Governor Bakbak? Yes, Chairman. Ugali niyang pasorpresa pa pag dumalaw. Makikita mo na lang nang bigla siyang dumating dito sa barangay o sa ibang barangay. Sino kaya ang mga kasama niya? Ang alam ko, yung asawa at yung siyempre mga bodyguard. Ganon. Parihas ko nang tumatanda yun. Hindi pa nagsasawang maglingkod. Kaya nga. Ang huling termino na ni Mayor. Parang, dihado na ang boto niya dahil
kay ex-governor Bakbak kung ganon. Yan nga po, Chairman. Gusto niyang mapalitan na ang mayor. Kasi yung anak naman niya ang pumalit sa kanya bilang gobernador. Tama. Tsaka, ang pangit namang tignan. Kung tutuusin, kalamangan na yon kay ex-governor. Matapang na naman si ex-governor Bakbak na ikampanya ang anak niya. Siyempre, gusto niyang maupo ang anak niya hanggang maghuling termino kagaya sa kanya noon. Gusto nilang suluhin ang posisyon. Parang mana-mana na lang. Tama. Kaya tatakbo. Father and son Jewett na ang tarpulin. Sila ang sinasalubong ngayon, Chairman. Dumarami na ang tao sa multipurpose. May pag-asa si ex-governor na manalo. Maraming pupunta dahil siguradong may dalang merienda ang mag-ama. Nasanay na sila dyan. Oo, normal na yan. Pero mag-ingat kayo dahil opisyal kayo. Maka mamaya, mayroon na naman diyang kala mo kung gutom na gutom. Ay sos, si Kagawad Maring ang una dyan, Chairman. Nakikita ko na sa bag niya ang mga nakatuping plastik na paglalagyan niya. Tika. Tama yung sinabi mo, Kagawad Duming. Ha? Tingnan mo, parating na si Kagawad Maring. Asarin mo nga, Kagawad Duming. Yung kalaban ni Mayor ang darating? Oo, magpapamiting daw sila sa multipurpose hall. Ay, sunod-sunod na ang mga dumadating na magkampanya. O sige, sama rin ako dyan. Makinig nga ako sa mga sasabihin nila. Oo nga, para malaman ang kanilang mga plataforma nang makapili na ako ng ibubuto ko rin. Sige, yun lang. Bye! Bye! Ay, maghanda na rin ako. Makinig nga rin ako sa mga talumpati ng mga kandidato. Paano yan, Dong? Itinawag rin pala ni Mayor ang pagpunta nila dito sa barangay. Oo, saktong palabas si tatay sa hall kanina nang tumawag si Mayor. Paano yan? Magkikita sila ni ex-governor na nang agaw ng pwesto niya? Maganda nga eh. Diyan makikita ang pagka-professional nila. Tsaka parang may panahon noon na nagkainitan sila sa harap ng mga tao. Oo, Rosa. Nagsagutan sila noon nung sinuntok ni Mayor si ex-governor. Naku, baka mangyari ulit yun. Hindi naman siguro. Diyan na sila matatalo kapag ipinakita na naman nilang alitan nila. Alam na nila yan, Rosa. Ay, teka. Nagchichismisan na tayo. Malapit nang magsimula ang programa. Uy, kamukha ni ex-governor. Ang anak niyang kumakandidato sa pagkagobernador. Ano? Like father, like son talaga. Ay, wala talagang pinagkaiba. Magandang araw sa inyong lahat dito sa Barangay Hingalo. Magandang araw pala. Pagpasensyahan nyo na ako, mga kabarangay. Magandang Kung anak kong si Attorney Junjun Bakbak
na nagmana sa akin sa talino at kagwapuhan. Iboto natin para maging mayor ng bayan natin. Number 5 sa balota. Number Walang 5. pinagkaiba. Kaming mag-ama ay magkapareho ng pangalan. Mayroon lamang dugtong na siyang pinagkaiba. Siya ang junior at ako naman ang senior. Kung junior, siya na ang tatakbong gobernador. At kung senior, ako na yan. At iboto niyo rin ako para mayor. Naku. Baka magkamali sila sa iboboto. Matalino ang junior ko, kagaya ko. Hindi kayo magsisisi kapag may kailangan kayo sa kanya kapag nanalo siyang gobernador. Ay, ang ganda naman yan. Madaling lapitan, marespeto, marunong siyang rumispeto sa kapwa. Pero bakit hindi nagsasalita yung kakandidato? Oo, mga kapatid, iboto nyo kami. Basta isig nyo lang ang bilog sa tabi ng aming mga pangalan, ayos na kami. Ay, naku. Pangiti-ngiti lang sa likod ng tatay niya. Ay, baka naman pipi. Naku. Dapat magsalita rin yung kakandidato. Oo, mga kapatid. Basta markahan lang ng itim na bilog ang tabi ng pangalan namin. Okay na. Anak ko na ang mayor. Ay, ewan ko dyan. Pipi yata siya. Parang pa-blow out na ito ah. Parang ganun nga, pero ganyan talaga si ex-gobernador. Mapagbigay. Oo nga. Pero teka, Hmm. nasaan na sina Mayor? Di naman sila tumuloy kanina. May sinabi si Mayor sa coordinator ni ex-gobernador. Baka darating sila mamayang hapon. Pero bakit parang hindi naman kayo masyadong magkakilala ni ex-governor? Di naman kayo masyadong nag-usap. Si Kagawad Maming naman ang nandoon nakausap nila bago magsimula ang programa. Hayaan na natin si Kagawad. Dahil ugali yan ng pagpapakitang gilas kapag may bisita sa barangay. Sa bagay nga. Pinamumukha niya sa mga kabarangay na close sila ni ex-gobernador. Samantalang ako ay hindi. Oo nga ano, parang hindi ka pa nga niya kakilala. Di bali, pangangampanya pa lang naman ngayon. At hindi pwede sa aming mga opisyal ang mangampanya dahil bawal. Anong masasabi nyo kay ex-gob na nangangampanya para mayor? Ay, para namang ulyanin na. Matanda na kasi. Biro mo, nasa 80 anyos na yata siya. Ulyanin na yun. Oo nga, ano. Mahirap yung ganun. Para pang pipilay-pilay siya pag naglalakad. May rayoma ata. Kaya nga. Kung ako naman, gusto kong manalo pa rin ang pagkamayor yung mayor natin ngayon. Oo, ako rin. Gusto ko pa rin na manalo yung dating mayor natin. Kaya siya ang iboboto ko. Ako na yata ang pinakamaswerte, Kagawad. Oh, bakit? Paano mo nasabi yan, Tanod Ugok? Siyempre,
kahit walang pila, meron akong pera. Paano yan? Saan mo naman nakuha ang pera mo? Hindi pa naman binibigay ang allowance niyong tanod. Matalino ako, kagawad. Masipag kasi ako. Oo, alam kong masipag ka talaga. Pero saan mo nakuha yung sinasabi mong pera? Ay, binigay ni ex-gobernador. Ano? Teka. Ang galing mo naman kung binigyan ka niya. Magkano naman? 2,000 lang naman. Ano? Wala akong kasamang tanod na nagbantay nung nangampanya sila. Oo nga ano. Oh, Wala yung mga kasama mong tanod. Dahil si Hepe Kirimit, wala. ako lang naglalakad-lakad noong nagsasalita siya. Oo, ikaw lang yung tanod noong nakaraang araw. At naka-uniform ka pa ng may napakalaking marka na Hilingalo Barangay Police. Oo naman, kagawad. Nang makita ko, sumisinyas siya. Sininyasan ako. Ano naman ang sinisinyas niya? Hindi ko nga maintindihan eh. Kaya nang tapos na siyang magsalita, ay nilapitan ko siya para tanungin kung ano yung sinisinyas niya. Oh, ano naman daw? Ay swerte ko dahil hinahanap pala niya ako. Tapos, anong sinabi niya? Nakipagkamay agad sa akin. Halos 2 kamay pa ang pinanghawak niya sa kamay ko. Oh. Para isinuksok niya nung bitiwan niyang kamay ko may laman na pala ang palad ko. Nang tignan ko, 2,000 pala. Ano? Para saan naman daw? Baka namang binigay na niya yung paghahatian natin tapos sinolo mo. Ay hindi Sabi niya, insentive ko raw na nagbantay. Dahil hindi naman niya sinabi. Nag-usang loob akong may gwardya. Ano? Sahod ko raw yun. Para naman natin paghati-hatian na sinasabi mo yan. Ay, kagawad maming. Huwag kang manggit kay Tanod Ugok. Kasi madiskarte yan. Alam niyo yung tungkol sa 2,000, Chairman? Ay, oo naman. Bakit hindi? Nakita namin si ex-governor. Pera mo talaga yon, Tanod Ugok. Dahil sabi ni ex-governor na ang mga katulad mo raw na masisipag ang dapat binibigyan ng incentives. At yun na nga. Binigyan ka ng incentive. Incentive. Pinahawak na incentive. Anong panaginip na naman yun? Ay, malapit na naman kasi ang eleksyon. Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming Pwede Lahat. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.